Ano ang mangyayari kapag ang dalawang magkaribal na makapangyarihang bansa ay may direktang hangganan? Ang sagot, dugo. Ipinakita sa atin ng unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig kung ano ang maaaring mangyari kapag nagbanggaan ang malaking kapangyarihan. Natutunan natin na mahirap para sa dalawang imperyo na direktang magkatabi ng hindi nauuwi sa isang napakalaking digmaan. Kaya kinailangan nating lumikha ng tinatawag na buffer state. Mga bansang nagsisilbing harang sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Iba-iba ang paraan ng mga bansang ito para maiwasan ang sagupaan, mula sa pagiging neutral at pag-iwas sa pakikialam hanggang sa paggamit ng puwersa bilang panakot o depensa. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga bansang nagsisilbing kalasag ng mundo. Ang mga ito ang mga sakripisyo ng geopolitics. Mga bansang kapag bumagsak, maaring magdulot ng pandaigdigang trahedya. Ito ang top 10 buffer states na pumipigil sa mundo na tuluyang sumabog sa digmaan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Afghanistan. Ang Afghanistan ang maituturing na isa sa mga pinakaunang buffer states sa mundo na nabuo dahil sa tunggalian ng malalaking imperyo. Kung titingnan mo ang mapa nito, mapapansin mo ang isang kakaiba at makitid na bahagi ng lupain na nakausli patungong silangan. Ito ang tinatawag na Wakhan Corridor. Hindi ito likas na nabuo ng ganoon. Sinadya itong iguhit noong ika-19 na siglo upang magsilbing isang makitid na piraso ng lupain na maghihiwalay sa Imperyong Ruso at British India. Sa ilang bahagi, halos 15 kilometro lamang ang lapad nito. Ang layunin, siguraduhing hindi direktang magtatagpo ang dalawang makapangyarihang imperyo. Ang Afghanistan ay parang isang bitag para sa mga hukbo. Hindi ginawa ng geography nito para madaling tawirin, kundi para pabagalin at pahinain ang mga hukbong sumusubok na sumakop dito. Natutuhan ito ng mga British, Soviet at maging ng mga Amerikano sa pinakamahirap na paraan. Sa tuwing sinusubukan ng isang makapangyarihang bansa na palawakin ang impluensya nito sa Afghanistan, madalas itong nauuwi sa malaking gastos, pagkatalo at pag-urong. Hindi ito ordinaryong bansa, isa itong sementeryo ng mga imperyo, isang lugar na unti-unting umuubos sa lakas ng sinumang kapangyarihang sumusubok na sakupin ito, at hanggang ngayon mahalaga pa rin ang papel ng Afghanistan bilang buffer state. Pinaghihiwalay nito ang impluensya ng Russia sa Central Asia mula sa nuclear powers na Pakistan at India. Nagsisilbi itong harang laban sa kaguluhan. Ang magulong kalagayan sa loob ng bansa kasama ang napakahirap nitong terrain ay nagsisilbing natural na insulator. Pinipigilan nitong kumalat ang tensyon sa South Asia patungo sa dating mga teritoryo ng Soviet Union sa Hilaga. Sa madaling salita, nananatili itong mahalaga dahil isa itong lugar kung saan walang makapangyarihang bansa ang madaling makapagtatag ng permanenteng kontrol. Number 9. Kazakhstan. Ang Kazakhstan ay isang malaking problema sa depensa para sa Russia. Magkasama silang may pinakamahabang tuloy-tuloy na land border sa mundo na umaabot sa halos 7,000 kilometro ng malawak at bukas na lupain. Napakalawak nito para ganap na mamonitor, at para sa Russia, ito ang maituturing na malambot na bahagi ng timog nitong depensa. Kung mapapasailalim ang higanting bansang ito sa isang mapanlabang dayuhang impluensya, magiging mas mahirap para sa Russia na protektahan ang katimugang bahagi nito. Maaari nitong ilantad ang mahahalagang sentrong pang-industriya ng Russia sa posibilidad ng direktang pag-atake. Para naman sa China, hindi lamang harang laban sa Russia ang Kazakhstan. Isa rin itong mahalagang ruta. Ito ang nagsisilbing land bridge ng bagong Silk Road na nag-uugnay sa mga pabrika ng China patungong Europa nang hindi kinakailangang dumaan sa mga rutang pandagat na kontrolado ng United States. Higit pa rito, napakahalaga rin ng Kazakhstan dahil sa malaking reserba nito ng uranium at iba pang likas na yaman. Hindi lamang ito isang bottleneck, isa rin itong imbakan ng mahahalagang energy at mineral resources na mahalaga sa parehong Russia at China. Dahil dito, napipilitan ang mga bansang ito na makipagtulungan sa isa't isa. Ang pangunahing tungkulin ng Kazakhstan ay pigilan ang pagbabalik ng isang bagong Great Game, isang mapanganib na tunggalian ng malaking kapangyarihan. Ginagawa ito ng Kazakhstan sa pamamagitan ng maingat na pagbabalanse ng relasyon nito sa iba't ibang bansa. Ayaw nitong maging ganap na sunod-sunuran sa isang panig lamang.
Dahil kung bumagsak ang Kazakhstan, maaaring magsimula agad ang isang malaking karera sa pagitan ng Russia, China at kanluran upang kontrolin ang puso ng Central Asia. At ang labanan para sa kontrol sa mga likas na yaman at estratehikong teritoryo nito ay maaaring magpasiklab ng isang napakalaking tunggalian na maaaring kumalat sa buong kontinente. Number 8. Nepal. Ang Nepal ay naiipit sa pagitan ng dalawang higanteng bansa, China at India, na may pinagsamang populasyon na mahigit 2.8 billion katao. Hindi tulad ng ibang hangganan, walang malawak na bakanting lugar dito. Napakasikip at napakatao ng rehiyong ito. Kung wala ang Nepal bilang isang malayang buffer state, magiging napakahirap kontrolin ang direktang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataong nuclear powers sa mundo. Ang pangunahing papel ng Nepal ay magsilbing pisikal na harang na napakahirap tawirin. Habang ang Kazakhstan ay nagbibigay ng malawak na pahalang na distansya, ang Nepal naman ay nagbibigay ng patayong harang, ang Himalayas. Dahil sa heograpiyang ito, napakahirap magsagawa ng malawakang modernong digmaan. Sa taas na umaabot sa 8,000 metro, halos walang silbi ang mga tangke at mabibigat na kagamitang militar. Ang kalikasan mismo ang lumikha ng isang natatanging death zone dito. Isang lugar kung saan ang pagsalakay ay maaaring maging isang logistical nightmare. Sa madaling salita, pinipilit ng geography ang parehong malaking kapangyarihan na panatilihin ang kapayapaan dahil ang pagtatangkang lusubin ang kabilang panig sa ibabaw ng bubong ng mundo ay halos pagpapakamatay. Napakahalaga ng Nepal, lalo na para sa seguridad ng India. Nagsisilbi itong kalasag sa Siliguri Corridor, isang makitid na bahagi ng lupain na halos 22 kilometers lamang ang lapad. Kung tuluyang mapasailalim ang Nepal sa impluensya ng China, maaring maputol ang koneksyon ng India sa hilagang silangang bahagi nito sa isang estratehikong hakbang lamang. Pinipigilan ng Nepal ang kaguluhan sa Asya dahil lamang sa pagiging isang harang na napakahirap galawin. Number 7. Mongolia. Ang Mongolia ang perpektong halimbawa ng tinatawag nating no man's land, isang bansang naiipit sa pagitan ng dalawang higante. Ito ay nasa pagitan ng Russia at China, dalawang bansang may napakahabang hangganan at mahabang kasaysayan ng tunggalian. Ang tungkulin ng Mongolia ay hindi maging isang pader. Sa halip, isa itong napakalawak na bakanting espasyo na umaabot sa milyon-milyong kilometro, kuwadrado ng malawak na steppe. At ang pinakamahalagang bagay na ibinibigay ng Mongolia sa mga kapitbahay nito ay isang napakahalagang resource sa modernong digmaan, distansya. Isipin mo kung may direktang 4,600 kilometer na hangganan sa pagitan ng Moscow at Beijing na lubusang militarized. Magiging isang napakalaking logistical nightmare iyon. Mauubos ang resources at lakas ng parehong bansa. At dito pumapasok ang Mongolia. Sa simpleng pagiging isang natural buffer zone, nababawasan nito ang direktang tensyon sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Pinapayagan nitong magkalayo ang Russian Bear at Chinese Dragon sa rehiyong ito habang nakakapagtuon sila ng kanilang mga puwersa sa iba nilang mas mahahalagang strategic fronts. Ang kaligtasan ng Mongolia ay nakasalalay sa isang kabalintunaan. Ligtas ito dahil hindi ito itinuturing na malaking banta. Hindi tulad ng ibang mga bansa, limitado ang militarisasyon at infrastruktura nito. Nananatili itong isang neutral na espasyo sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa para itong karagatan ng tuyong lupa na naghihiwalay sa Russia at China. At dahil napakalawak at kakaunti ang tao sa pagitan nila, mahirap para sa isang maliit na spark ng tension na agad kumalat. Number 6. Belarus. Para maintindihan ang Belarus, kailangan mong tingnan ang mapa mula sa pananaw ng isang Russian general. Ang bansang ito ay nasa daanan patungo sa Smolensk, ang makasaysayang kapatagan na dinaanan ng mga hukbo ni Napoleon at Hitler nang salakayin nila ang Russia at subukang makuha ang Moscow. Kung walang Belarus bilang buffer, maaaring maipwesto ang mga tangke ng NATO nang wala pang 500 kilometro mula sa Moscow. Para sa Russia, napakalapit nito. Maaari nitong bigyan ang Kremlin ng napakakaunting oras upang makapag-react sa isang biglaang pag-atake. Pero hindi tulad ng mga neutral na buffer state, ang Belarus ay isang uri ng zombie buffer state. Mukha itong isang malayang bansa, ngunit ang seguridad at kaligtasan ng militar nito ay lubos na nakadepende sa Russia. Ginawa ng Kremlin ang teritoryo ng Belarus bilang isang mahalagang strategic buffer. Nilagyan ito ng mga air defense system at nitong mga nakaraang taon, pinayagan ding magkaroon ng mga nuclear weapons doon.
Ang layunin nito ay hindi maging kaibigan ng kanluran. Sa halip, layunin nitong palawakin ang Russian security umbrella ng mas malayo sa mismong hangganan ng Russia. Sa ganitong paraan, nagsisilbi itong harang na pumipigil sa direktang sagupaan ng Russia at NATO. Dahil malinaw nitong ipinapakita kung gaano kalayo maaaring umabot ang impluwensya ng kanluran. Kung susubukan ng NATO na isama ang Belarus sa kanilang sphere of influence gaya ng naging tensyon sa Ukraine, maaaring ituring ito ng Russia bilang isang agarang existential threat. Kaya nananatiling isang mahigpit na buffer zone ang Belarus. Hanggat nananatili sa kapangyarihan si Alexander Lukashenko at nananatiling malapit ang Belarus sa Moscow, mas mababa ang posibilidad na maramdaman ng Russia na kailangan nitong gumamit ng pinakamapanganib nitong sandata. Number 5, Jordan. Ang Jordan ang isa sa mga pinakakatangian na buffer state sa mundo. Napaka-artificial ng pagkakabuo nito kaya may biro na ginawa raw ito ni Winston Churchill habang sinisinok. Pero biro man yon, mahalaga ang papel ng Jordan sa rehiyon. Nagsisilbi itong isang wedge o harang na naghihiwalay sa Israel mula sa mga Arab powers sa paligid nito, kabilang ang Iraq at Saudi Arabia, pati na rin sa lumalawak na impluwensya ng Iran sa rehiyon. Kung wala ang Jordan sa gitna, maaring mas direktang umabot ang tinatawag na Shia Crescent hanggang sa paligid ng Jerusalem. Pero hindi lamang passive buffer ang Jordan, nagsisilbi rin itong aktibong filter. Bagamat maraming mamamayan nito ang sumusuporta sa layunin ng mga Palestinian, pinapanatili ng monarkiya ng Jordan ang isang malamig ngunit matatag na kapayapaan sa Israel dahil mahalaga ito sa seguridad at kaligtasan ng bansa. Naging malinaw ito kamakailan ng harangin ng Jordan ang mga missile ng Iran na dumaan sa himpapawid nito. Sa ganitong paraan, nagsisilbi itong isang uri ng external security umbrella. Sinisikap nitong harangin at in-neutralize ang mga banta mula sa himpapawid bago pa makarating ang mga ito sa teritoryo ng Israel at magdulot ng mas malaking pagganti. Ang layunin nito ay pigilan ang isang domino effect. Pinoprotektahan ng Jordan ang isa sa pinakamahalagang hangganan ng Israel. Kung bumagsak ang monarkiya at maging radikal ang bansa, mawawala ang buffer zone ng Israel. Sa halip na isang mapayapang hangganan, maaari itong maging isang direktang frontline ng isang malawakang digmaan sa mismong likod bahay ng Israel. Kaya sa isa sa mga pinakamagulong rehiyon sa mundo, ang simpleng pananatiling matatag ng Jordan ay maaaring makatulong upang maiwasan ang isang mas malaking digmaan. Number 4, North Korea. Kung puro strategic standpoint ang pag-uusapan, ang North Korea ay isang anomaly na dapat sana ay matagal nang bumagsak. Pero may isang simpleng dahilan kung bakit patuloy itong nabubuhay. Kailangan ito ng China. Para sa Beijing, ang rehimen ng North Korea ay hindi lamang isang ideological ally. Isa rin itong mahalagang defensive barrier. Mas maliit ang takot ng China sa nuclear weapons ni Kim kaysa sa maaaring mangyari kapag bumagsak ang kanyang rehimen. Dahil kapag nagkaisa ang dalawang Korea, maaaring magkaroon ng mga US military bases at mga sundalong Amerikano mismo sa tabi ng hangganan ng China malapit sa Yalu River. Hindi tulad ng ibang buffer states na sinusubukang maging neutral o hindi mapansin, ginagampanan ng North Korea ang papel nito sa pamamagitan ng pagiging maingay at agresibo. Para itong isang mabangis na aso na nakatali sa pintuan ng China. Hanggat patuloy nitong tinatakot ang Seoul at Tokyo, napipilitan ng Washington na ituon ang malaking bahagi ng military resources nito sa pagpigil sa North Korea. At dahil dito, nababawasan ang atensyon na maaaring ituon ng United States sa mas malawak na paglawak ng impluwensya ng China. Isa itong perpektong geopolitical distraction na pinananatili gamit ang pagkain, langis, at iba pang tulong. Ang North Korea ay nakakatulong na maiwasan ang isang mas malaking digmaan dahil sa isang malupit na kabalintunaan, masama ang kasalukuyang sitwasyon, pero maaaring mas masahol ang alternatibo. Kung biglang bumagsak ang buffer state na ito ngayon, maaaring magsimula ang isang desperadong karera sa pagitan ng iba't ibang kapangyarihan upang makuha ang kontrol sa mga nuclear weapons nito at sakupin ang teritoryo. Nananatili ang North Korea dahil walang gustong magbayad sa napakalaking presyo ng pagkawala nito. Number 3, Moldova. Ang Moldova ay isa sa mga pinakamahina na bansa sa Europa. Isa itong maliit na bansa na naiipit sa pagitan ng NATO sa kanluran at ng digmaan sa Ukraine sa silangan. Hindi tulad ng ilan sa mga kapitbahay nito, walang military alliance ang Moldova na direktang nagbibigay ng proteksyon dito. Ang pangunahing depensa nito ay ang marupok nitong constitutional neutrality. At ang neutralidad na ito ang tumutulong upang manatili itong isang pisikal na buffer sa pagitan ng Russia at ng mga bansang kaalyado ng NATO. Sa silangang bahagi ng Moldova, matatagpuan ang Transnistria,
isang pro-Russian separatist region kung saan nananatili ang presensya ng mga sundalong suportado ng Moscow. Dahil dito, may malaking komplikasyon sa seguridad ng Moldova. Matatagpuan din sa Transnistria ang kubas na ammunition depot na naglalaman ng napakaraming lumang Soviet-era ammunition at military equipment. Ang presensya ng Russia sa rehiyong ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit napakahirap para sa Moldova na sumali sa NATO. Dahil may bahagi ng teritoryo nito na hindi ganap na kontrolado ng gobyerno sa Chisinau, nagiging mas komplikado ang anumang pagtatangkang sumali sa isang military alliance. Sa ganitong sitwasyon, ang Moldova ay nagsisilbing isang uri ng strategic freeze point sa silangang Europe. Kung susubukan ng Russia na sakupin ang Moldova at iugnay ito sa mga puwersang nasa Transnistria, maaari itong tumawid sa isang napakalaking red line na hindi basta-basta tatanggapin ng Romania at ng European Union. Sa kabilang banda, kung tuluyang pipiliin ng Moldova na sumama sa Western Military Bloc, maaari rin itong ituring ng Moscow bilang isang seryosong banta sa seguridad nito. Kaya ang Moldova ay nananatili sa isang napakasakit na balanse. Hindi ganap na nasa panig ng Russia, pero hindi rin ganap na nakapaloob sa Western Military Alliance. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsisilbi itong buffer na tumutulong upang hindi tuluyang maging sentro ng malawakang digmaan ang rehiyon ng Black Sea. Number 2, Ukraine. Ang Ukraine ay perpektong halimbawa ng bansang naging biktima ng sarili nitong heograpiya. Isa itong napakalawak na kapatagan na halos walang matataas na bundok o natural na harang. Sa kasaysayan, nagsilbi itong parang highway para sa mga imperyo, maaaring gamitin bilang ruta sa pagsalakay sa Russia mula sa kanluran o bilang daan naman para maipakita ng Russia ang kapangyarihan nito patungo sa Europa. Para sa Kremlin, ang Ukraine ay isang napakahalagang buffer zone na nagpoprotekta sa European heartland ng Russia. Sa loob ng maraming dekada, naging perpektong buffer ang Ukraine. Hanggat nananatili itong isang neutral na transit zone, maaaring manatiling panatag ang Moscow at NATO nang hindi nakaharap ang kanilang mga hukbo sa isa't isa. Pero hindi pinapatawad ng geopolitics ang power vacuum. Nang magsimulang maging mas pro-Western ang pamahalaan ng Ukraine, nagsimulang mawala ang dating buffer status nito. Lumalim ang diplomatikong tensyon at nahati ang bansa sa pagitan ng dalawang magkalabang geopolitical blocs. At bilang resulta, sumiklab ang pinakamalaking digmaan sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, ginagampanan ng Ukraine ang isa sa pinakamasakit na papel sa lahat. Isa itong kinukubkob na bottleneck kung saan sinusubok ng Russia at NATO ang kanilang lakas habang ang pinakamalaking kapalit ay ang buhay at kinabukasan ng mga Ukrainians. Sa kasalukuyan, hinaharangan ng Ukraine ang isang napakalaking conventional military force na kung wala ito, maaaring mas direktang nakapwesto malapit sa mga hangganan ng NATO. Kung tuluyang bumagsak ang pader na ito, maaaring mawala ang distansya sa pagitan ng dalawang malaking kapangyarihan. At sa puntong iyon, maaari silang direktang magharap, habang ang nuclear option ay nananatiling nakabantang posibilidad sa magkabilang panig. Number 1, Taiwan. Kung may isang lugar kung saan maaaring magsimula ang World War III, isa ito sa mga pinakamapanganib na lugar. Ang Taiwan ang itinuturing na pinakamahalagang buffer sa Pacific Ocean. Sa geographical na aspeto, nagsisilbi itong parang kandado ng tinatawag na First Island Chain. Hanggat hindi kontrolado ng Beijing ang Taiwan, mas limitado ang kakayahan ng Chinese Navy na makalabas sa unang island chain at mag-project ng kapangyarihan sa malawak na Pacific. Para sa Washington, ang Taiwan ay parang isang unsinkable aircraft carrier, isang estratehikong posisyon na tumutulong protektahan ang mga kaalyado nito tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. Para naman sa China, ang Taiwan ay isang mahalagang susi sa paglabas nito mula sa tinatawag na strategic containment. Kung wala ang Taiwan sa ilalim ng kontrol nito, mas mahirap para sa China na makamit ang malawakang military influence sa Pacific at higit pa. At dito nagmumula ang isang napakalaking kabalintunaan. Dalawang higanteng kapangyarihan ang magkaharap sa magkabilang panig ng Taiwan Strait, parehong may napakalaking military capability. Pero ang kasalukuyang status quo sa Taiwan ay nagsisilbing isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanila na tuluyang magbanggaan. At ang pinakamalaking depensa ng Taiwan ay maaaring hindi ang mga missile nito, kundi ang microchips. Gumagawa ang Taiwan ng malaking bahagi ng pinaka-advanced na semiconductors sa mundo. Lumilikha ito ng tinatawag na Silicon Shield.
Kung lusubin ang Taiwan at masira ang semiconductor industry nito, maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Maaapektuhan hindi lamang ang maaaring umatake, kundi pati na rin ang mismong Taiwan at ang buong mundo. Sa madaling salita, nakakatulong ang Taiwan na pigilan ang isang pandaigdigang digmaan dahil napakataas ng magiging presyo ng pagkasira nito para sa lahat. Matapos nating maglakbay mula sa kabundukan ng Himalayas hanggang sa malalawak na kapatagan ng Europe, nakakatakot ang sagot sa tanong na sinimulan natin. Nakita natin na ang kapayapaan sa pagitan ng magkaribal na kapangyarihan ay hindi laging napapanatili dahil sa mabuting intensyon. Minsan, ito ay napapanatili dahil sa distansya, sa pamamagitan man ng malawak na espasyo ng Mongolia, ng halos imposibleng heograpiya ng Nepal, o ng economic consequences na nakapalibot sa Taiwan. Ipinapakita ng 10 bansang ito kung paano gumagana ang mundo na parang isang nuclear reactor. Para maiwasan ang pagkatunaw nito, kailangang hindi magdikit ang mga fuel rods at ang mga bansang ito ang nagsisilbing graphite, insulation at coolant na pumipigil sa sobrang init. Sila ang mga bansang napipilitang mabuhay sa ilalim ng matinding pressure. Alam nilang ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit sila umiiral ay upang pigilan ang malalaking kapangyarihan na magpatayan at sa proseso madamay ang buong mundo.